Meron nga bang hidden agenda si Illumi sa pagsali niya sa Phantom Troop? Nakipag-alyansa daw ang assassin sa grupo dahil inupahan siya ni Hisoka para ipapatay ng Mehekero ang kanyang sarili. Pero madaming mga fans ng kwento ang hindi naniniwala na ito lamang ang intensyon ni Illumi dahil maaari daw na meron pa siyang ibang layunin kaya siya sumali sa grupo. Sa video na ito mga idol, sasabihin ko sa inyo ang posibleng hidden agenda ni Illumi, kung ano mga detalye sa kwento ang nagpapakita ng kanyang tunay na layunin at kung sino ang mga posibleng karakter na nag-hire kay Illumi para sa kanyang hidden agenda sa Phantom Troop. Maraming detalye sa kwento ang nagpapakita na bukod sa pagpatay kay Hisoka, meron pang lihim na agenda si Illumi kaya siya sumali sa Phantom Troop. Una sa mga ito ay dahil sigurado akong alam na nila Illumi at Kaloto kung nasaan si Hisoka. Ang rason mga idol ay dahil bilang mga assassins, batikan sila sa pagtunto ng kanilang mga targets. Napatunayan nila ito noong nagawa ni Illumi na mahuli agad ng kanyang kapatid na si Killua matapos nitong tumakas kasama si Aloka. Ganon din noong masukol nila Zeno at Silva si Krolos sa Cemetery Building. At syempre, noong matagpuan ni Kaloto ang non-exorcist na si Abengane sa Grid Island. Sinabi sa kwento mga idol na ang ability lamang ni Kaloto ang nakatulong sa Phantom Troop para matagpuan si Abengane. Patunay ito na malaki ang pakinabang ng kakayahan sa pagtunto ng mga taong hinahanap ng mga Zoldyck. Kaya tiyak ako na ang ability na ginamit ni Kaloto sa Grid Island para matagpuan sa Abengane ay ginamit niya din sa Black Whale upang matunton si Hisoka. Maaaring nakita nila Illumi at Kaloto na nasa Tier 1 si Hisoka, pero pinili nilang hindi ito puntahan para unahan ng Phantom Troop dahil nga sa may lihim silang agenda. Dagdag pa dito mga idol, patunay din na may iba pang layunin ng pagsali ni Illumi sa Phantom Troop ay ang pananatili niya sa Tier 3 ng barko. Kahit alam niya at ng Phantom Troop na nasa mas mataas na palapag si Hisoka. Sa chapter 380 mga idol, nalaman natin na meron palang VVIP access si Illumi patungo sa mas mataas na palapag. Pero nakakapagtaka na kahit inalok na sila ng mga sundalong sumunod para ihatid sila sa Tier 1, tumanggi si Illumi. Hindi siya sumunod sa mga sundalo kahit alam niyang malaki ang tsansa na nasa Tier 1 si Hisoka at kahit sinabi na ng Phantom Troop na wala sa mababang palapag ang Hunter. Bukod dito, VVIP access ang meron si Illumi. Ito ang access na minimithi ng mga miyembro ng Phantom Troop. Ito ang dahilan kaya nakikipagtulungan sila Nobunaga, Finks at Phaeton sa mga mafia at ang VVIP pass patungong Tier 1 ang rason kaya nilinlang nila Chrollo at Bonolino ang Shio family. Sobrang halaga nito para mahanap nila si Hisoka, kaya napakalaking advantage nito para kay Illumi. Ang kaso, hindi niya ito ginamit para hanapin si Hisoka dahil nga meron pa siyang ibang agenda. Maliban pa dyan mga idol, noong naabutan din ng 12 Zodiacs ang mga sundalo, habang tinatanong ng mga ito ang magkapatid na assassins, pinasama ng mga hunters ang dalawa sa Central Police Station ng Tier 3 para mamalagi sila dito. Walang naging problema kay Illumi at sumama silang magkapatid sa mga sundalo. Dito pa lamang mga idol, mapapaisip ka na may kakaiba kay Illumi dahil kung isa kang assassin na may tinatrabahong misyon, ang mailagay sa silid kung nasaan ang mga hunters, pulis at sundalo ang huling bagay na gugustuhin mong mangyari. Maliban na lamang kung parte ito ng iyong plano o kasama ito sa iyong lihim na agenda. Higit sa lahat, nabanggit din ni Illumi sa pakikipag-usap niya sa mga sundalo at hunters na mananatili sila sa Tier 3 dahil meron silang inaasikasong business. Syempre hindi niya sasabihin kung anong eksaktong business ito. Pero sa tingin ko, ang business na tinutukoy niya ay hindi ang paghahanap kay Hisoka o ang pagpaslang dito. Dahil kung ito ang inaasikaso ng magkapatid na Zoldyck, sasama na agad sila sa Tier 1. May iba pang business na inaasikaso si Illumi. At ito ang ipapaliwanag ko sa inyo. Naniniwala ako mga idol na ang pagpatay kay Hisoka ay isa lamang sa layunin ni Illumi sa barko, sapagkat ang kanyang iba pang misyon o business ay ang pag-ubos sa Phantom Troop. Maaaring ang misyong ito ay ang pagsisigurado na hindi manggugulo ang Phantom Troop sa barko, at kapag wala na silang pagpipilian, pwede niyang patayin ang mga miyembro. Matatandaan natin mga idol na ang serbisyong meron ng mga Zoldycks ay hindi lamang umiikot sa pagpaslang o pagpatay. Pwede din silang maasahan sa pagmamanipula ng isang buong organisasyon, pagpapanggap bilang ikaw para makatakas sa isang mahirap na sitwasyon, at paggamit ng kanilang kakayahan para makalikha ng diversyon. Maaaring ganito din ang tungkulin na ibinigay ng isa pang kliyente nila Illumi. Kailangan nilang siguraduhin na hindi lilikha ng problema ang Phantom Troop, at kung wala na silang pagpipilian, kailangan nila Illumi na ubusin ang lahat ng miyembro ng grupo. Nasabi ko mga idol na may ganitong klaseng misyon si Illumi at Kaloto dahil sa maraming dahilan.
Una ay ang pagkakaroon nila ng VVIP ticket sa Tier 1. Sa pinakataas na palapag ng Blackwell makikita ang mga pinakamahalagang tao sa mundo, kabilang dyan ang royal family ng Kakin, mga pinuno ng iba't ibang bansa at iba't ibang mga negosyante o mayayaman. Sobrang piling-pili ang mga nakakapasok sa Tier 1 at kahit sabihin na nating mayaman sila Illumi, hindi siya basta-basta makakakuha ng access sa Tier 1 dahil siguradong pipigilan ito ni Kurapika, ang Zodiacs na nakatalaga sa pagsala ng mga pasahero ng barko. Sigurado ako mga idol na merong makapangyarihang tao na nagbigay ng VVIP access kanila Illumi para sa iba pang misyon. At ito nga ay ang pagpaslang o pagpigil sa mga miyembro ng Phantom Troop. Sasabihin ko sa inyo maya-maya kung sino ang kliyenteng kumuha kay Illumi. Bukod dito mga idol, mahahalata mo din na may masamang gagawin si Illumi sa Phantom Troop dahil hindi niya sinabi sa mga ito na meron siyang VVIP access sa Tier 1. Oo, nag-uunahan silang mahanap si Hisoka pero ebidensya ito na madami siyang hindi sinasabi sa grupo. At isa nga dito, ang iba niya pang misyon. Ang pangalawang rason mga idol kaya ako naniniwalang may mission si Illumi na konektado sa pag-ubos sa Phantom Troop ay dahil walang paglilihim niyang sinabi kay Mezei Storm at sa 12 Zodiacs na lahat ng mga membro ng Phantom Troop ay nasa barko. Sinabi niya na hindi daw siya sinungaling pero ang impormasyong ibinahagi niya kanila Mezei Storm ay maaaring maging dahilan para malagay lalo sa panganib ang Phantom Troop. Hindi alam ng mga hunters na nasa barko ang mga magnanakaw at dahil nga sa sinabi ni Illumi, siguradong gagawa na ng hakbang ang Hunter Association para hanapin ang lahat ng mga miyembro. Siguraduhin na hindi sila manggulo at maaaring tapusin pa ang mga spiders kapag gumawa sila ng hindi magandang aksyon sa barko. Oo nga naman, magiging madali para kay Illumi na bantayan o ubusin ng Phantom Troop kung may katulong siyang malalakas na non-users. Dahilan ito kaya sinabi niya sa Zodiacs na nasa barko din ang Phantom Troop. Ang pangatlong dahilan kung bakit ko nasabing misyon ni Illumi ang pagkasigurado na hindi gagawa ng kaguluhan ng Phantom Troop at patayin sila isa-isa kapag naging banta sila sa barko ay ang pananatili niya sa Tier 3. Tingnan nyo mga idol, kung gusto ni Illumi na mapatay agad si Hisoka, dederecho agad siya sa Tier 1 para puntahan ng Hunter. Kung tingin naman niya ay hindi niya kaya si Hisoka, pwede niyang ipahiram ang VVIP access na hawak niya sa Phantom Troop para ang mga ito na ang tumapos ng kanyang misyon. At kung gusto talaga ni Illumi na patayin si Hisoka, uutusan niya si Kaloto na itrack ang lokasyon nito para ipaalam sa ibang spider at sama-sama nilang susugurin si Hisoka. Pero hindi niya ito ginawa dahil alam ni Illumi na siya ang pinakamakikinabang sa kahihinat na ng laban. Gusto niyang magtuos ang dalawang panig dahil kahit sino ang manalo sa kanila, makakatulong ito sa pagtapos ni Illumi sa kanyang dalawang misyon. Maaaring mapaslang ng Phantom Troop si Hisoka pero sigurado na may mapapatayang hunter sa kanilang panig. Ang matitirang miyembro na lamang ang kailangan tapusin ni Illumi. Pwede ding mapatay ni Hisoka ang lahat ng spiders pero posible na mapupuruhan din siya sa pakikipaglaban sa buong Phantom Troop. Sasamantalahin ito ni Illumi para tapusin si Hisoka. At higit sa lahat, pwede din namang sabay-sabay mamamatay ang Phantom Troop at si Hisoka. Ang pangyayaring ito ay win-win situation kay Illumi dahil automatic na matatapos ang kanyang dalawang misyon. Hindi na ako magugulat mga idol kung sa mga susunod na kabanata, makikita na lamang natin si Illumi na ginagamit ang 9 ability ni Kaloto para pakinggan ang sitwasyon ng mga miyembro ng Phantom Troop. Papakinggan nila kung ano ang aksyon ng grupo, kung sino na ang nakahanap kay Hisoka at sino na ang namatay sa Phantom Troop. Ito lang ang maaaring pinagkakaabalahan nila Illumi at Kaloto habang nananatili sila sa kanilang silid sa Tier 3. Ang pang-apat na rason mga idol kaya ako naniniwalang ang pagpatay sa Phantom Troop, ang business na tinutukoy ni Illumi ay dahil sa mga foreshadowing na ipinakita sa manga. Sa cover page ng Volume 12, makikita ang mga miyembro ng Phantom Troop pati na din ang Peking Spider na si Hisoka. Matapos ang maraming chapters, ibinalik ni Togashi ang cover page na ito sa Volume 36 pero tinanggal niya ang mga miyembrong namatay na at pinalitan sila ng mga bulaklak. Ang pwesto na pagmamayari dati ni Hisoka ay inukupan na ni Kaloto, habang sa Illumi naman ang pumalit kay Uvogin. Ang kapansin-pansin mga idol dito ay ang bulaklak na hawak na Illumi. Pwede nga kahulugan lamang nito ay dahil sa Illumi na ang humahawak sa number 11 ng grupo, pero pwede din namang isipin natin na ang pagpitas na Illumi ng bulaklak na nagsisimbolo sa kamatayan ng bawat grupo ay nangangahulugang pipitasin niya din isa-isa ang mga spiders hanggang sa mamatay ang lahat ng mga membro ng Phantom Troop. Ang bulaklak din ang isa sa mga kadalasang inaalay sa mga sumakabilang buhay, kaya ang hawak ni Illuming bulaklak ay nagrerepresenta sa pakikiramay niya sa Phantom Troop sapagkat alam niyang mauubos sa mga ito dahil kay Hisoka at dahil sa kanya.
Ang pagkakapwesto din ni Illumi sa gitna mga idol habang pinapaikutan ng spiders ay pwede din natin ma-interpret na binabantayan siya ng grupo dahil hindi nila masyadong kilala si Illumi. Pero pinapaikot lang sila ni Illumi sa kanyang mga plano at mamimili na lamang siya kung sino ang uunahin sa grupo. Bukod sa cover page na ito mga idol, foreshadowing din ang pagkakadrawing ng may akda sa Phantom Troop sa chapter 377. Dito, makikita ang sabay-sabay na paglalakad ng grupo para tugisin si Hisoka. Lahat ng mga mata nila ay nakatingin sa iba't ibang direksyon na mukhang may hinahanap talaga. O di kaya naman ay blanco dahil sa kalungkutan matapos mapaslang ang kanilang mga kaibigan. Ang kapansin-pansin ay ang mga mata ni Machi. Hindi siya naghahanap, hindi din siya nagluluksa, mukhang nagdududa, nagsosospetsya o naghihinala ang kanyang mga mata. At ang direksyon na kanyang tinitingnan ay ang magkapatid na si Illumi at Kaloto. Maaaring isipin nyo na wala lang ang tingin na ito at walang masamang ibig sabihin ng pagkakaguhit sa mga mata ni Machi. Pero wag natin kakalimutan mga idol na ang mga mata ng babaeng magnanakaw ay ilang beses nang ipinakita sa kwento bilang mga espesyal. Noong bata siya, napansin na ni Renko ang mga mata ni Machi. Tinawag niya pa itong napakaganda. Noong tinahidi ni Machi ang kamay ni Hisoka sa Heaven's Arena, animoy pinicturean niya ang mga braso ng Hunter na parang gusto niyang kabisaduhin ang mga napinsalang ugat, laman at boto bago niya ito ayusin. At noong pinatay din nila Kurapika at Leorio ang ilaw sa Beach Tekel Hotel, isa si Machi sa mga miyembrong nakapag-react agad para makadepensa kanila Killua at Gon. Salamat sa kanyang matatalas na mata. Maaaring ang pagiging espesyal ng mga mata ni Machi ang rason kung bakit tama lahat ng mga obserbasyon at hinala niya sa iba't ibang sitwasyon, katulad ng pag-aalala niyang may connection sila Gon at Killua sa chain user, ang pagpapalagay niyang patay na si Uvogin, at ang pagtitiwala ni Machi kay Pakunoda noong tinutukan sila nito ng baril. Ito ang rason kaya tiwalang-tiwala si Chrollo at Nobunaga sa mga hinala ni Machi. Ngayon, balik tayo sa tingin ng babae kanila Illumi at Kaloto. Sa palagay ko mga idol, may suspetsya na agad si Machi na may binabalak na masama ang dalawang assassins na maglalagay ng panganib sa Phantom Troop. Siguro, bukod sa hindi siya nagtitiwala kay Illumi, mahinala na agad siya na meron itong lihim na agenda. At ito nga, ang maaaring pagpatay ng mga Zoldyck sa Phantom Troop. Ang panglimang detalye ng kwento na pinapaniwalaan kong nagpapakita na tataridro ni Illumi ang Phantom Troop ay ang paglikha ni Togashi sa tatlong karakter na sila Hisoka, Chrollo at Illumi. Ang tatlong itong mga idol ay ginawa ng may akda para maging magkakalaban sa bandang huli. Mapapansin ito sa dami nilang pagkakapareho, mga pagkakatulad na naging rason para di sila pwedeng pagsamasamahin. Dahil kung hindi, tiyak na magpapatayan talaga sila. Tingnan nyo mga idol, ang tatlong karakter ay pare-parehong naghahari sa kanilang mga propesyon. Si Illumi bilang mapanganib na mamamaslang, si Hisoka bilang magaling na mahekero, at si Chrollo bilang matinik na magnanakaw. Pare-pareho din silang nagsisilbing kontrabida sa ating mga bida. Si Illumi ay obsessed na obsessed kay Killua. Si Hisoka ay libog na libog kay Gon. At si Chrollo ay gigil na gigil kay Kurapika. At pare-pareho silang may motibo para patayin ang isa't isa. Si Illumi ay dahil sa kanilang negosyo, si Hisoka ay dahil sa kanyang bisyo, at si Chrollo ay dahil sa kanyang grupo. Ang mga pagkakaparehong ito idol na ginuhit ng may akda ang rason kaya ako naniniwalang makikisali na din si Illumi sa away nila Hisoka at Chrollo. Papatayin ng Zoldyck ang dalawa dahil sa kanyang misyon na inutos sa kanya bilang isang assassin. Ang tanong ngayon mga idol, sino ang isa pang kliyenteng kumuha ng serbisyo ni Illumi para sa misyon ng pag-ubos sa Phantom Troop? May tatlong karakter sa kwento ang pinapaniwalaan kong nag-hire kay Illumi. Una sa mga ito ang mga mafia ng Kakin. Ang Char, Shiyu at Haley family ay pare-pareho may kakayahang magbigay ng VVIP pass kay Illumi. Mayayaman din sila kaya barya lamang sa kanila ang pambayad sa assassins. At ang mga kapwa nila mafia sa York New City ay nakipagtransaksyon na din noon sa mga Zoldycks kaya hindi malabong hingiin din nila ang serbisyo ni Illumi. Matatandaan na ang mga mafia ang nagpapanatili ng kapayapaan sa barko at gagawin nila ang lahat masigurado lamang na walang kaguluhang sisira sa reputasyon ng kanilang pamilya. Kasama sa mga ito ang pagpigil sa Phantom Troop. Ang problema mga idol, hindi kaya ng mga mafia ang grupo dahil alam nilang wala silang laban sa mga magnanakaw. Ito ang rason kaya nakikipagtulungan na lamang ang mga mafia sa Phantom Troop imbes na makipaglaban sila sa grupo. Ganun pa man, kahit di kaya ng mafia ng Kakin ng Phantom Troop, pwede silang humingi ng tulong sa mga may karanasan sa pagpaslang sa mga miyembro ng grupo. Ito nga, ang mga Zoldycks.
Maliban sa mga mafia ng Kakin, ang isa pang karakter na posibleng umupa kay Illumi ay ang ika-4 na prinsipeng si Chernich Uiguro. Katulad ng mga mafia, kaya ng isang prinsipe na magkaloob ng VVIP pass sa kahit na sino. Kaya niya din magbayad at may connection si Chernich sa underworld. Nasabi ko sa inyo mga idol noon na dahil si Chernich ay isang flesh collector na nangongolekta ng mga kakaibang parte ng katawan, kabilang ang katawang napupuno ng mga tattoo, meron siyang interes sa mga parte ng katawan ng Phantom Troop, partikular ang mga bahaging pinaglalagyan ng mga tattoo ng gagamba. Posible na kinomisyon ni Chernich si Illumi para paslangin ng Phantom Troop upang makuha niya ang katawan ng bawat miyembro. At ang huling karakter na sa tingin kong posibleng kumontrata kay Illumi para tapusin ang Phantom Troop ay si Kurapika. Ang ating bida ay pwede nating sabihin na mayaman na dahil sa mga nostrad at dahil sa galing niya bilang hunter. Patunay dito ang pag-upa niya sa 5 magagaling na hunters para sa isang misyon. Nangangahulugan na may pera din si Kurapika na pangbayad kay Illumi. Pero ang sa tingin kong pinaka-naging daan para magkaroon ng VVIP access at makuha ni Kurapika ang serbisyo ng mga Zoldyck ay ang ika-8 reyna ng Kakin na si Reyna Obito. Inupahan ni Kurapika si Illumi para ubusin ang Phantom Troop dahil sa madaming dahilan. Kung inyong maalala mga idol, sinabi ni Kurapika na malalaman niya kung sakaling magawa ni Krolong matanggal ang kadenang nasa puso nito. Pero nakakapagtaka na kahit naalis na ni Krollo ang kadena, wala man lamang ipinakitang aksyon o reaksyon si Kurapika. Ang sa tingin kong rason nito mga idol ay dahil gusto ng may akda na supresahin tayo sa arc na ito. Kunwari, walang alam si Kurapika tungkol kay Krollo. Kunwari, wala siyang pakialam sa spiders. At kunwari, limot na niya ang paghihiganti sa Phantom Troop. Pero ang totoo, pinalanon na niya ang lahat. Habang abala si Kurapika sa pagprotekta kay Reyna Obito at Prinsesa Wobble, at habang nakikipagtagisan siya ng nen kay Chernich para mabawi ang pulang mata ng kanyang angkan, kinuha niya ang serbisyo ni Illumi para tapusin ang Phantom Troop. Maaaring nung tinawagan niya si Killua para magtanong dito ng mga hunters na may rekomenda nito sa kanyang misyon, tinanong niya din ng kaibigan kung paano niya makukuha ang serbisyo ng mga Zoldicks. Impormasyong ibinigay sigurado ni Killua. Bilang isang miyembro ng Zodiacs, responsibilidad ni Kurapika ang pagsisigurado ng kapayapaan sa barko. At dahil itinuturing niyang mortal na kaaway ang Phantom Troop, kinakailangan niyang pigilan ang kahit na anong kasamaang gagawin ng grupo. Ito ang mga posibleng rason kung bakit niya inupahan si Illumi. Ang pag-upa ng kung sino man sa mga karakter na ito kay Illumi para tapusin ng Phantom Troop ang maaaring dahilan kaya sa isang interview ng may akda na si Yoshihiro Togashi, sinabi niya na mamamatay ang lahat ng mga miyembro ng grupo. Hindi ba naman sila mauubos kung ultimo isa o 2 sa miyembro nila ay balak silang paslangin? Kaya din parang naging out of character si Illumi sa pagsali niya sa Phantom Troop. Ang isang mamamaslang na nagasama lamang ng kanyang kapwa Zoldyck sa isang opisyal na misyon ay nakikihalubilo na ngayon sa mga magnanakaw. Magandang strategy nga naman ito para maihiwalay niya ang kapatid sa grupo. Masiguradong ligtas ito at makumbinsi si Kaloto na tulungan siyang ubusin ng mga miyembro ng grupo. At kaya pala kinuha ni Hisoka ang serbisyo ni Illumi para ipapatay ng Mahikero ang kanyang sarili. Isinabay niya pa talaga si Illumi sa pakikipaglaban sa Phantom Troop. Ang maaaring dahilan nito ay sapagkat nalaman ni Hisoka kay Illumi na ang next target ng mga Zoldyck ay ang spiders. Pero dahil sa malaking galit ni Hisoka sa Phantom Troop, gusto niya ay siya lamang ang pumaslang sa mga ito. At ang pag-upa niya kay Illumi ang magkukumbinsi dito na hayaan na lamang magpatayan si Hisoka at ang Phantom Troop. Kaya, wag na kayo magtaka kung natutulog na lang si Illumi sa kwarto niya katulad ng ginawa niya noon sa Hunter Examination. Dahil ang kanyang target na si Hisoka at Phantom Troop ay papatayin ng isa't isa kahit di trabahuhin ni Illumi ang kanyang mga misyon. Ito pong aking teorya sa hidden agenda ni Illumi sa pagsali sa Phantom Troop. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!